one of the best governor kaning agi sa Bohol, si Bohol Governor Arthur Artyap. Governor, good morning. Yes, Governor. Governor, good morning. Hello? Yes, Governor, on air ka na. Hello? Yes, Governor, on air ka. Hello? Eli? Hello, Governor. Eli? Yes, Governor. Nabati ka, on air ka. Ngano ka? Sige ko na, tawagi ko nag-usap. Ngano man tong na, kuan man to? Nag-iko, no? Feedback. Okay, gitawagan pag-usap ni Jonard Tumarong ang gobernador sa Bohol. Unya akong i-greet si Bibot Cavite Cavero o si Mr. Rafi Gokong, no? Unya gidayal pag-usap ni partner Jonard Tumarong si Bohol Governor Artyap. Na on air naman ta to. Ngano wa man to madawat. No? Okay. Okay, dahil sa piya sa linya mga kisuran, si Bohol Governor Artyap. Governor, good morning again. Hello, Eli. Buntag. Yes. Tagtik paminaw. Good morning po. Sorry ha, murag nakata. Daghang namati karon, Governor, entire Bohol, and there are estimated 200,000 Boholanos living in Cebu. Busa, gi-interview ka na ko, kung mahimo, interviewon ka na ko every now and then. Yes, please. Thank you very much, sir. Now, mangutana ta ko, Governor Artyap, kung unsa day update sa COVID-19 response, unya, nahibawan ako, daghan man kuno kag mga goals and programs nga imong gi-implementar sa lalawigan sa Bohol? Yes, kung sa COVID ang atong paghisgutan, Eli, murag okay naman ta ang number of active infection rates nato karon nagpabilin sa napo ka kaso ra. So only 10 cases bisan pa na sa Bohol karon 1.4 to 1.5 million ang lumulupyo diri sa atong lalawigan. Wow. We are happy to note to the people na atong napakita na madana atong sitwasyon, which is why bisan pa na wapay niabot ang bakuna sa atong nasod ug sa Bohol tungod sa aggressive prevention measures nato diri sa Bohol, bisan pag-iaplihan na pud nato ang atong tourism economy. Nagpabilin sa napokakasong atong active cases karon, mga hapit mo abot na sa mga 800 cases ang atong mga recovered cases. Nagpabilin sa 18 ang atong kamatayon. I see. So may puruhan na Governor Artyap nga mapapas na gina in the next few weeks kung kaswertihon. Yes, hopefully nang hinaot ta na it will disappear within the next coming weeks. Apan para nako sa karong panahon na kinahanglan realistic ta, Eli, na di nato kahadlukan. The issue is not whether there is COVID or no COVID, tungod kay sa tibok nasod nato o sa tibok kalibutan na igo naman ang tanan. And even without the virus, wala pa ang bakuna sa karong panahon na di naman nato maisulti na dako-dako ang paglaom na we will be able to solve. Masolbad nato ang problema sa COVID-19, no? So that's not the issue para nako, no? Para nako ang issue dili kung na COVID infected positive patients ta sa karong panahon na uwa. Ang issue is kung madana to, mapugnan nato ang uncontrollable nga pagtakboy. Kung makontrol nato ang pagtakboy, that means makontrol nato ang morbidity, makontrol nato ang mortality, makontrol nato ang infection. Yes. Then we are doing okay considering that kaliwa ta sa pandemya gihapon sa tibuok nasod, sa tibuok kalibutan. In fact, in many parts of the world right now, Eli, sa news dili ba murag nibalik ang pagsaka sa mga kaso nila? Sa ilang mga lugar, sa pipila ka bahin sa kalibutan. Now, doon ay nag-ingon ako, Governor Artyap, na
ang Bohol administration kuno is unique because after 1 month after the lockdown last March, you've studied thoroughly the ground so that imo kunong gipagawas ang mga senior citizens thrice a week, unya mga batan-on pod twice a week, kay imo mang naistudyuhan kuno nga katong gingon lagi nimo nga ayaw ka hadluki ang COVID, i-prevent lang nga makatakbo yung COVID. Yan. Ang sakit na ko. Eli, sa among sa senior citizens o sa mga kapatanunan, sa ako na estudyohan, murag mas delikado. Mas delikado yung ipapreso nato sila sa ilang mga panimalay. It's more dangerous because na-impact sa psychological state kuna sa atong mga kapatanunan o sa atong mga katigulangan sa atong mga senior citizens. I believe ang mga senior citizens nato and our youth have never gone through this type of experience before COVID-19. Kita, Eli, ikaw, ako, wamantala preso sa atong mga panimalay. Bitaw, tinod. Even before, we've never experienced this, never nato na experience. Wala nato na sinati ang anang tahago pa, and then ang pag-antos ni para nako, it is really a suffering. So for me, I decided very early on, Eli, na murag kung basta maminaw rata sa nasyonal, sa IATF, and then sunod-sunod rata. Whatever they want, we will just follow. Dili nato i-tailor fit sa kamatuuran or sa sitwasyon nato, dili sa ubos. Maglisod ka. And that's why very early on, decent pa 1 month after the lockdown April pa lang, no? Kitugutan na nato ang atong mga katigulangan na kung nasa sila yung mga kaugalingong tudyo. What problema? 3 days in a week makagawa sila. Even ang mga youth nato karon 3 days in a week makagawas po sila. And I know many of the municipalities right now and the barangays, kung it is the youth of their area, mga kabatanunan ba sa ilang mga kaugalingong katilingban, mga kaila naman nila ang mga youth, mga anak sa ilang mga silingan, mga dumulupyo dito. I even think gitugutan na nila, gipasagdan na rin nila mag-basketball for health purposes. Apan di pa pwede magpaliga, mga competitions, mga tournaments, mga imbitar na mga liga, di pa pwede sa karong panahon na. Ako nahibawan, many barangays already and municipalities, murag, ipasagdan nila, just to allow the youth to have exercise para sa health nila. Sa diha ko nung ning igo ang COVID-19 sa Pilipinas, sa Bohol, harvest season kuno at that time, Governor Artiap unya motong imong gi-allow ang farmers, fishermen to continue their livelihood? Is it true? Yes, immediately when we declared the lockdown for the province of Bohol, we were in the middle of harvest season. So, kung di nato tugutan na itong mga mag-uuma ba, na mo-harvest sila sa ilahang mga agricultural crops, mas delikado para sa lalawigan. Ipa-shutdown na atong lalawigan, mapatay pagkaon. Sigurado patay. So, ipasagdan nato ang atong mga kaigsuunan na go ahead. Even youth, mga kabatanunan nga motabang sa ilahang mga ginikanan. When you are farming your own agricultural area, ato silang gitugutan. You are allowed. Nakatabok ang Bohol sa atong panahon na. Our food security was maintained at that time. I see. Day, question ni Christopher Boyet Sapong, ang presidente sa Sirkulo Boholano de Cebu United Communities. Ngayon sa iparihog ko pangutana ni Governor Art Yap sa Bohol kung di ba ma-uniform ang tanang protocols nga gi-observe sa tanang munisipyo aron uniform kay mura mag tagsa-tagsa ka munisipyo, tagsa-tagsa pod ka protocol. Sa itong bagay ko. Yes, but the general fundamental policy sa ingress ug egress sa Bohol pareha naman. Mao di ay. Yes,
the difference lies, I think, sa mga quarantine facilities nila. Tingali, no? That's the only difference, or yung number of days. Tungkol kay, we cannot demand, Eli, na, for example, ang Tagbilaran, according sa municipal health official, kinahanglan ang 14-day quarantine. Hindi naman nato pwede silang pugson. Bitaw. We cannot force, because kung naay mahitabo sa Tagbilaran, mahimong responsibilidad po nato. Tinoon. Basta kita ang general policy sa APOR, sa LSI, Ah. sa mga returning residents, Ah. mga ana, basta nationally, we are attuned with the national IATF. Even the provincial government, itangtang na nato ang tanang rules nato. Itangtang na nato ang atong rules, tungkol kay di nato gusto na, Eli, makadugang pata sa amok, no, or sa gubot, no, diri sa Bohol. Mga provincial government, kitangtang na nato all our rules and regulations when it comes to ingoing and outgoing. Gisunod na nato ang IATF para usan ara. Apan ang kinahanglan ang mudawat nimo kung returning LSI ka, kinahanglan ang mudawat nimo kung returning LSI or returning OFW ka. Ang mudawat nimo kinahanglan ang imuhang kaugalingong lungsod, ang MHO nimo. I see. So, kinahanglan managat ka sa local na ito. Kinahanglan, sa atong mga kaigsuunan, mga lumulupyo sa Bohol, lumulupyo diha sa Cebu, kinahanglan makasabot ang tanan na syempre nasa responsibilidad sa mga mayor ang local health situation nila sa ilang mga kaugalingong lungsod. That is also part of the law. Under the administrative code, under the local government code, sila man ang responsible. So nga, kinahanglan, respetuhon nato ang ilahang diskarte, ang ilahang mando. Kung sa ilahang tanaw, kinahanglan mo strict sila, that is part of their responsibility. Kinahanglan, respetuhon po nato ang atong mga mayor. So it's very simple, as we said, reach out to your municipal health official. O, ask your municipal health official what is the rule. Because that is how much we respect our mayors. And para nako, ang akong challenge naman ang akong hagit sa nangutana is tanawa naman ang atong resulta. Dili ba masubside diri sa Bohol? Dili ba in spite na taliwata sa pandemya, we are only 10 active cases, 800 recovered, 18 ra ang kamatayon. Yes. Bao nga basin natay gihimong sakto. So, good. Yeah, if maybe we are doing something right. So if we are doing something right, I hope you will support our Bohol Mayor. Yes. Now, move on ta. Arita sa tubig. Nahibaw kung entire Bohol, entire Cebu, naminaw na turon. Unya day, pungutan na dire, what prompted yung mabutangan o water system ang kada barangay, kada lungsod sa Bohol? You know, Eli, this is a very big problem sa Bohol. Base ng mga tao, na nakahibaw, base na ay mga wakaibaw, base ng mga ang uban, wala sila ilabot, no? Murag realidad na para nila na kanunay, nagpabili na uhaw ang ilahang mga kabarangayan or kinahanglan na maglako pa sa tubig, no? Ingon nila, they will have to walk for many distances and many hours, base in realidad na nila. Apan sa tinuod ra, matambala naman nato, depende naman natong tanan kung aksyonan nato, lihokon nato o dili. So, ang desisyon nako isip gobernador, aksyonan nato, makatabang ta sa mga mas huyang, sa mas makaluluoy sa atong katilingban. Tabangan nato tungod kay for the weak in society, ang ilahang kakuwangan, ang ilang kinahanglan tubig ra. Mao nga for many of our barangays, I have authorized for all barangays, 1,109 in barangays, na sila'y 100,000 peso allocation karon gikan sa provincial government. Every barangay in Bohol. Away pili-pili ta. Basta tanan, basta gamiton ra nila sa panginahanglan nila sa mga tubo, sa mga bomba, sa mga jetmatic, sa mga piping nila, sa mga reservoir nila, mga ginagmay. So, sugdan nato sa 100,000. Ug sa umaabot na tuig kung kinahanglan pa, dugagan nato. Tungod kay ang realidad, more than 700 to 800 barangays all over the province of Bohol nagpabili na uhaw. Wow. And most of these barangays nasa 2nd district. So, mao nga, kung gusto nato tabangan ng Bohol, gusto nato tabangan ng atong mga masuyang, ang atong mga
mga nagpabilin sa kalisdanan ng mga kaigsuunan diri sa Bohol, let us give them water, and most of them are in the second district. Do you mean out of 3 districts in Bohol, the second district is the poorest district? Diba, mabay? Yes, sa Philippine sa PSA, sa Philippine Statistics Authority. Oh my God. Pwede naman nato i-search out na ang sa top 15 13 sa top 15 poorest municipalities in the province of Bohol. Tanan nasa second district. Uy, sa ato pa sa 15 ka mga barangays nga pobre barangay munisipyo. Sa 15 ka mga munisipyo nga natala sa Philippine Statistics Authority nga pinakapobre, ang 13 ana nasa second district of Bohol? Yes, mao nga ang second district. Ang second district karon ang gitagaan na akong taas-taas na pagtagad. Wow, pagkanindot sa imong gibuhat, Governor Art Yap. So, doon na ba kay time frame for every barangay to finish that initial 100,000 water project? Gisugdan na mo last quarter. So sa karong panahon na among giawhag ang mga tanang mga barangay captains na at least mo-avail sila. Mo-avail sila sa ato programa karon. Tungod kay kung kinahanglan pa og additional, andam naman ang atong kagamhanang probinsya na tugangan pa. You know, with water, Eli, you protect the basic healthcare system ng local barangay nato. Especially taliwa ta sa pandemya karon, nanginahanglan ta sa fresh drinking water para makatabang sa health situation sa atong mga kaigsuunan. Number two, kung natay tubig, natay agrikultura. Kung natay agrikultura, natay pagkaon. So, you have to really, the issue of water is a local water development issue, no? And I always say, Eli, bisan pa unsang mahitabo sa Bohol sa umaabot ng mga panahon, especially karon nga murag na nakaput na nato ang atong panglantaw sa una na mahimong top tourism destination sa atong nasod, bisan pa, we will remain to be an agricultural province. Tinood. Yeah. Agriculture, what happens? bisan pa tingali og musuap pagbalik ang turismo o bisan pa man mabutangag industriya ang Bohol, agriculture is still the backbone of the province. Ana, Gobernador? Yes, magpabilin 400,000 to 500,000 Bolanons will stay in agriculture. So, kana sa second district, Governor, I believe nga naminaw nato ang entire second district karon gikan sa Claren, Inabanga, Buena Vista, Hitapi, Talibon, Danao ngadto na Trinidad, Ubay. Kamo mga barangay captains dia, please avail dayon sa gi-offer ni Governor Art Yap nga 100,000 initial nga water system aron kanang inyong constituents dia makaangkon og tubig ngadto sa ilang panimalay. Ingon na, Governor? No? Yes, which is why prioridad nato ang tubig dinira para sa lalawigan apan ang focus nako ang second district tungod kay ang poorest ang second district. And in fact napakoy programa karon na provincial borrowing program borrowing tungod kay tungod sa Bayanihan 2 gitagaan ang Land Bank of DBP og 40 billion pesos na pwedeng ipahuwam sa pribadong sektor o sa mga LGU sa very low interest rate. Murag ang interest murag pag-recover lang sa napalit nga bond paper o bullpen. Nasa tinoda ubos ang interest rate nila for the first 2 years. Imagine kung mahuwam ta sa Land Bank o sa GDP, ingon nila for infrastructure projects sa LGU, pwedeng ihatag sa 2% interest. Ubos na interest rate, 2% interest sa first 2 years. And then, ang next 10 years, 10 to 15, pwedeng i-negotiate nato sa 4% fixed. Fix na nato, ipako na nato ng 4% dito paon sa mahitabo sa ekonomiya, nisugot ang DBP ug Land Bank. Mao nga, ang Land Bank of DBP, giahag ang Bohol na kung pwede, why don't you borrow? You borrow for your infrastructure needs. Anyway, sa umaabot na panahon, madugangan naman, pinaagi sa Mandanas ruling, madugangan ang budget sa mga
provincial governments. Ang Cebu, madugangan. Tinod. Ang Bohol, madugangan. 81 provinces, madugangan ang inyuhang IRA share. So makabayad naman mo, makabayad mo. So ang nahitabo, gigamit nato karon ang atong mga loanable facilities gikan sa DBP ug Land Bank ug atong giandam para makahuwam og kwarta ang atong mga LGU, ang atong mga kalungsuran for water projects. Because ang atong gihatag na 100,000 na proyekto, this is only for barangay use. Yes. Apan ang domestic water sources, di maigo sa 100,000 kada barangay. We are talking about tens and tens of millions. Apan kinahanglan natong tagaan og taas-taas nga atensyon. Kung kinahanglan na gastusan nato Eli. Water is basic in the economy. Tinuod. Yes. Mao nga ang Buenavista na sila water impounding project na atong gistudyohan. That is 66 million. Ang Getafe murag dili daw sila interesado, so di naman ta mamugos. Ang Mabini Spring Development, natay spring development nga giandam tungod kay priority na ako ang Mabini, tungod kay Mabini is in my former district. Kanhing kongresista man ko sa 3rd district, and Mabini is one of those that was left in the top 10 poorest. Yes, you know Eli, when I became congressman in 2010, hapit katunga sa mga poorest are from the 3rd district. Apan gipaning kamutan namo ng mga mayor ug mga barangay captain na matagaan ng barangay by barangay project sa mga dalan, tubig. Mao nga when I graduated in 2019, usa na ra ang nabilin. Wow, pagkanindot. Mabini na ra. So masabot na to, Governor, nga kining kining economic growth will depend on the kind of leadership. Depends also on the kind of project that we will inject sa barangay. Yes. And now, pang project, it will go down to the barangay. Dako-dako ang impact. Now, na-curious ko, nga nung nagdumili ang Hitape nga para man na silang katawhan. I don't understand it. I still have to talk to them, but I think Hitape is afraid of a loan. Apan ako kanunay, muingon ko na, di ta mahadlok sa loan. Tungkol kay ako, ito ko na ang mga tao naman, magbayad naman sila kung as long as ang tubig mo agas naman. I remember, I was told by a Malacanang official that instead nga national government ko direktang mo bayad ngadto sa local government sa ilang internal revenue allotment, loan lang sa mo sa land bank, unya igarantiya na lang ng IRA. Tinood ba, Gob? Yes, pwede naman i-guarantee. Bitaw, no? Because incoming, not only is it incoming, it will even expand. Mudako pa. Matugahan pa. Tungkol sa Mandanas ruling. Bitaw, no? Tungkol kay ang sources ng IRA sa mga provincial governments karon madugangan. So kung ang mga tinugdan madugangan, di syempre musta ka. Musta ka ang IRA sa mga lalawigan. Mao nga Cebu is going to get an increase. Bitaw, tinood. Bohol Governor Art Yap, sir, nindot man tang iko kabildo, pero purpose naman atong time slot na I believe nga ang mga Boholanos diri Cebu, Boholanos diri sa Bohol na minaw nato mo na nga pangayuan ka na ko parting words sa imong Bulawanong isulti karong adlaw. Well, considering that we have many brothers and sisters who are listening from Cebu also, no? Maybe ang parting words na ako, I will focus on the vaccine, sa bakuna, Eli. Tungod kay sa karong panahon na gipangandaman sa atong nasod ang arrival ng mga bakuna ug ang Bohol pod naguna-hunata na we have to prepare for the vaccine. I want to remind people, especially here in Bohol, bisan pa wa ni abot ang vaccine, we don't have a bakuna at this point in time. Ato namang napakita na madana to ang sitwasyon. Mao nga with or without the vaccine, the key solution sa pag-atubang sa kining pandemya is none other than our personal discipline. Kung ang mga tao nakasabot sila o di nila mahinumduman or mahinumduman nila, mugikan na nila ang disiplina, mugikan na nila ang pagbudyag, ang pagpahinumdom sa atong mga kaigsuunan,
ang pagsulod sa face mask, ang paglikay sa mga pagtapok-tapok, ang pagbaton sa kahinlo, then we have a very big fighting chance to survive this COVID-19. Look at the story, Eli, of Bohol. Even without the bakuna, nga naman sa usa ka lalawigan na naay 1.5 million katao ang lumulupyo. Why is it that we can bring down the number of active cases to just 10? 10 cases only. 1.5 million katao, 800 recoveries, 18 kamatayon. Mao nga, para na ako, I think, ang Yahweh ba, ang sikreto, ang mga tao, ang katauhan, ang maayong pagtinabangay, pagsinaptanay sa mga mayor, sa mga barangay kapitan, sa mga kagawad, DHERTS, barangay health workers, municipal health workers, provincial health workers, provincial government, ang atong kapulisan, ang mga kasundaluhan. Kung ang tanan-tanan nagpakabana, then we can solve this problem. Mao nga, even for our brothers and sisters in Cebu, as long as we remember to follow the minimum health standards, I believe that with or without the vaccine, we will be able to solve the problem. Apan, kung napay bakuna, mas maayo, Eli. Mas maayo. Tungkol kay, syempre, kung natay bakuna, there is a bigger opportunity o an opportunity and a chance na mas maablihan na nato. Mutuyok ng ang atong ekonomiya, and that is what is critical. Tungkol kay, kung why negosyo, why buwis? Kung why buwis, why tubig? Diba? Why buwis, why dalan? Tinood. So, this is just my sharing ba, Eli? Ako rang ipaambit ninyong tanan from the point of view of the Bohol governor, especially as we are all discussing the issue of the vaccine as a nation, ato nang gipangandaman, hunahunaan ron natong tanan na pinaagi sa ehemplo sa Bohol, nakatabok naman ang Bohol. Usa ka poor province, we're not exactly very rich. Ikumpara mi sa Cebu, we are nothing. Pila rami? How many ang lumulupyo? Pila ang industriya sa Cebu? Pila ra ang industriya sa Bohol? Murag OFW remittance o turismo ra. At nakatabok naman ang Bohol, no? So, for me, the secret really is discipline. Tinood. Yes. So, anan na lang akong pahinumdum at anan na lang akong ipaambit sa atong mga kaigsuunan. Ug dakot akong pasalamat ko nimo sa imuhang programa nga natagaan ang Bohol nga opportunity na at least i-showcase ang among mga proyekto. Ug ako po nagpasalamat nimo tungod kay pinaagi sa imuhang programa natagaan ko isip gobernador ug kahigayunan na at least to reach out sa atong mga kaigsuunan diri sa Bohol ug diha sa Cebu. Thank you very much, partner. Thank you kayo. Mao to si Bohol Governor Arthur Art Yap. Kuan kayo kining ka swerte ta nga nakakontak ta kay di ni magpa-interview sa uban nga mga media outlets, naka-timing lang, pero kamong estimated 200,000 Boholanos in Cebu, mga professionals, businessmen, workers, plain housewives, students ug uban pa, unya kamo pong mga Boholanos nga naa diha sa entire Bohol nga namati diri sa DYRC, ako mong imbitahon pag-tune in kanunay sa DYRC kay every now and then atong interviewon ang mga officials ninyo, mga leaders sa farmers, sama pod sa among pag-interview sa mga officials dinhi sa Cebu. And we are also planning to interview senators, congressmen, even President Rodrigo Duterte. Akong gipa-arrange nga akong interviewhan diri sa Yagyagan. Og sa di pa ko mo commercial, akong i-greet ning mga viewers diri aron mahatagan sila hostisya. Si Mr. Christopher Gabonada Idurad, si Ma'am Marife Concepcion, si Renelia Fernandez, Raul Lumapas, si TD Boy Pilapel Almario, si Ima Villarente, akong kaubans media, si Bibit Palomar Lipar,
si Ma'am Ima Villarinti gihapon, si Adriano Tenebro Llanos, si Mr. Guillermo Suco, father ni board member Glenn Suco, Attorney Juji Dical sa office ni Congresswoman Janes Salimbangon, si Gabi Tay, sana Gabi Tay, Tay nga Thailand mare. Sa basi Gabi Tay na. Si Ma'am Los Villaflor Esperaguera sa Victor Village, Punta Princesa. Si Serwen Rodriguez, si Ilga Villasiran Mahinay, murag asawa ni sa kong kauban sa unas trabaho, si Romeo Mahinay, no? Si Santal Rakasa, si Mr. Carlos Caloy Corsiga, si Mr. Pini Abad, Gisipi Plando Pardo Sanoy, si Santal Rakasa gihapon, si former Cebu board member Babet Ibanez, Rafi Gukong, Bibot Cavite Cavero, Alan Toto Astrologo, Julius Mendoza, Bernard Calderon, Julius Mendoza gyapon, Marita Pacanya Igunya, Elisa Nere Calisar, Mr. Joe Tumungha. No? Mo na sila ang initial viewers karon. Asa na ka si Bunker Philip Sarmiento. Kato si Bunker Philip Sarmiento sa Tagbilaran City. Kuanto siya? Pure Bulanon pero Cebuano by affinity kay iyang asawa, taga Badyan Cebu, member sa Tabuada clan. Nya si Attorney Nilo Ahat. Og si diya sa Pikas, diya bag-ong nag-view karon si Mr. John Abellanosa Abadies. Og mga kaisunan, alisuan dahil sino mga radyo kay kanong tatad, mubalik ang tulumanong yagyagan human sa commercial alas 10:43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp.